May amoy ang karamdaman. Hindi ito ang amoy gamot o alak na ipinapahid sa balat. Ito ay ang malakit at bahagyang matamis na halimuyak ng laknat na ayaw bumitif, ng hiningang kinakapos, ng buhay na unti-unting nauopos. Ito ang amoy ng kwarto ni Lita, ang 7 taong gulang na anak ni Bador. Ito ang amoy ng kanyang mundo. Nakatitik siya sa munting katawan na nakahiga sa kanilang lumang papag. Ang dibdib nito'y marahang umumbok at lumulubog. Bawat pahinga ay tila isang pakikibaka. Isang basang bimpo ang nakapatong sa nung bata. Ngunit alam ni Bador na wala itong naitutulong. Ang init ay nanggagaling sa lup, isang apoy na hindi kayang puksain ng simpleng tubig. Tay, ungong ang bata. Hindi iminumulat ang mamata. Mabilis na lumapit si Bador. Hinaplos ang pisnging ng anak kasi nainit ng baga. Andito lang si tatay anak. Magpahinga ka lang. Ha? Ngunit paano? Magpapahinga kung ang bawat sulok ng kanilang barong-barong ay sumisigah ng kawalan. Ang nabutas sa yero na tinatabunan lang lumang karton. Ang ilang pirasong delata sa kanilang munting lamesa. At ang resetang doktor na nakatiklop sa kanyang bulsa, isang pirasong papel na para sa kanya ay isang hatol. Napabuntong hininga siya. Isang tunong na pagod at talunan. Lumabas siyang kwarto at naupo sa isang bangkong kahoy. Sa kanilang munting sala, ipinatong niya ang siko sa kanyang nga tuhod at isinupsop ang mukha sa kanyang nga palat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya mabuhat. Saan ba siya hahanap ng pera? Naubos na ang lahat ng kanyang naipon sa sunod-sunod na pagpapagamot. Binalewala na siya ng kanyang nga inutangan. Ang trabaho niya sa construction site ay pahinto-hinto. Paano? Isang malakas na boses ang pumunit sa katahimikan. Napaangat ng tingin si Bador. Nakatayo sa kanilang nakabukas na pinto si Manny, ang kanyang kababata at matalik na kaibigan. May dala itong ngiting abot tenga at isang supot ng pandesal na mainit pa. Manny, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bador. Sinubukang ayusin ang sarili. Dumaan lang pare. Kamusta na si Lita? Sabi ni Manny habang pumapasok at inilalapag ang tinapay sa lamesa. Ganun pa rin. Mataas pa rin ang lagnat. Sagot ni Bador. Hindi maitago ang pahit sa boses. Sumimangot si Manny at sa isang saglit, nakita ni Bador ang tunay na pag-alala sa mukha nito. Grab, huwag kang mag-alala pare. Gagaling din yan. Lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. Actually, kaya rin ako napadaan. Baka ito na ang sagot sa madasal mo. Napakunot ang nuni Bador. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Manny sa tapat niya. Ang mga matay, nagniningning sa pananabik. May trabaho ako para sa atin. Malaki ang kitahan Bador. Sobrang laki. End of 60. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Bador. Ngunit agad din itong sinundan ng pagdududa. Saan naman yan? At bakit parang sigurado ka? Sa isang hacienda sa may Sierra Madre. Isang piggery. Hacienda Mananabas ang pangalan. Paliwanag ni Manny. Kailangan nilang matrabahador. Tagapag-alagang mababoy. Ang bayad, 10,000 bawat kinsenas pare. Malinis na yun. May libreng tulugan at pagkain pa. Napatanga si Bador. 10,000. Bawat kinsenas. Halos triple iyong kinikita niya sa construction sa isang buwan kung maswerte. Napakaganda para maging totoo. Taka, pigil ni Bador. Hacienda Mananabas? Bakit ganyan ang pangalan? At bakit ganyan kalaki ang sahot para lang mag-alaga ng baboy? Baka naman delikado yan, Manny. Tumawa si Manny. Isang malutong na tawa. Hay nako, Bador. Yan ka na naman sa pagiging praning mo. Pangalan lang yun. Ano ka ba? Siguro dati, taniman ng tubo o palayon kaya, ganyan ang tawag.
At malaki ang bayat kasi malayo. Nasa liblib na baryo, walang signal, walang mall. Kaya kailangan nilang mag-alok ng malaki para may kumuhang trabaho. Gets mo na? May punto si Manny. Ngunit may kung anong malamig na gumapang sa batok ni Bador. Sierra Madre. Kilala ang lugar na iyon sa makwento ng kababalagan. Hindi ko alam pare. Paano si Lita? Isang kinsanas lang Bador. Pakiusap ni Manny. Naging seryoso ang boses. Subukan mo lang. Isang kinsanas. May 10,000 ka na agad. Ipadala mo sa nanay mo para may pambili ngang gamot ni Lita. Kung ayaw mo, napagkatapos. Di umuwi ka. Pero isipin mo, Bador, malaking tulong to. Baka ito na yung break na hinihintay natin muling tumahimik. Narinig ni Bador ang mahinang peubo ni Lita mula sa silid. Iyon na yun. Ang tuno na iyon ang naktula sa kanya. Ang tuno ng karamdaman ng kanyang anak. Tumingin siya kay Manny. Ang kanyang mga matay punong ang bagong determinasyon. Ang pagdududa ay naroon pa rin. Isang maliit na tinik sa kanyang isipan. Ngunit natabunan na itong desperasyon. Sige, sabi niya. Kailan ang alis? Ngumiti ng malapat si Manny. Bukas na bukas din, bago sumikat ang araw. Mina, ang biyahe ay isang mahabang paglipat mula sa pamilyar patungo sa dayuhan. Nagsimula sa Maingay na bus pa probinsya, sinundan ng halos 2 oras na sakay sa isang tricycle na humaharurot sa mga kalsadang sementado pa. Ngunit habang lumalayo sila, ang semento ay naging graba. At ang graba ay naging baku-bakong lupa. Nawala na ang maapamilyar na tanawin. Napalitan ang kabahayan ng nagalalakihang nga punong akasya at balete. Ang kanilang nga sangay tila mga braso na gustong umabot at kumain sa kanilang sinasakyan. Ang kabundukan ng Sierra Madre ay tila isang dambuhalang berdeng pader na humaarang sa kanila mula sa labas ng mundo. Ang hangin ay naging mas malakit, mas mabigat, amoy lupa at nabubulok na mga dahon. Malapit na tayo, pare. Sigaw ni Manny para marinig sa gitna ng ugong ng motor. Tumango lang si Bador. Ang kanyang magkamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na hawakan. Ilang sandali pa. Lumiko ang tricycle sa isang daan na halos hindi na makita. Natatabunan ng matataas na damo. At sa dulo nun, bumungat sa kanila ang isang lumang arko na gawa sa bato. Nakaukit sa itaas nito ang masalitang halos nabura ng panahon at lumot. Hacienda Mananabas. Mananabas. The Harvesters. Ang mga manggagapas. Muling nanindik ang balahibo ni Bador. Bumaba silang tricycle. Pakalis nito, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Walang huning ang ibon, walang ingay ngang nga sasakyan, tanging ang marahang ihip ngang hangin na dumaraan sa mga dahon. Sa malayo, naroon ang isang malaking bahay na luma at sa makabilang gilid nito ay ang mahahabang hilera ng makulungan ng baboy. Ang amoy ng duming hayop ay malakas, ngunit may kasama itong ibang amoy. Isang bagay na matamis at medyo malansa. Halika na, sabi ni Manny. Tila hindi apektadong kakaibang kapaligiran. Sinalubong silanging isang lalaking nasa edad 40. Matipuno ang katawan nito, suno sa araw ang balat. At may makalyo sa kamay na nagsasabing sanay ito sa mabibigat na gawain. Ngunit ang maamata nito ang nakakuhang pansin ni Bador. Malamig ito, walang emosyon, at tila sinusuri ang bawat pulgada ng kanilang pagkatao. Kami yung mabagong trabahador. Ako si Manny at ito si Bador. Pakilala ang kaibigan niya. Tinitigan sila ngang lalaki mula ulo hanggang paa. Ako si Cardo, ang katiwala. Sumunod kayo sa akin. Tumalikot ito at nagsimulang maglakat ng hindi na sila nililingon.
Nakatinginan na lang sina Bador at Manny bago sumunod. Dinala sila ni Mang Cardo sa isang maliit at mahabang bahay na gawa sa kahoy, malapit sa mga kulungan. Ito raw ang magiging tulugan nila. May 2 patakaran lang dito sa hacienda. Sabi ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay kasing tigas ng kanyang mata. Una, gawin niyo ng mayos ang trabaho niyo. Ayokong tamat. Pangalawa, at pinakamahalaga sa lahat, humarap ito sa kanila. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bador ang isang babala sa mga mata nito. Isang madilim na babala. Pagsapit ng dilim, lahat kayo dapat nasa loob ng kwartel. Anuman ang marinig niyo, anuman ang makita niyo, huwag na huwag kayong lalabas. Maliwanag ba? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos, isang banta. Opo, halos, sabay nilang sagot. Tumango si Mang Cardo. Mabuti, magpahinga na kayo. Bukas, bago pa tumilawak ang manok, magsisimula na ang trabaho niyo. Iniwan sila nitong nakatayo roon. Ang bigat ng kanyang salita ay naiwan sa hangin. Gabi. Nakahiga si Bador sa isang matigas na banik. Katabi si Manny na mahimbing ng natutulog. Hindi siya dalawin ng antok. Ang isip niya ay lumilipad pabalik kay Lita. Ngunit ang katawan niya ay alerto sa mga tunok ng gabi. Ang unggol ng gababoy sa kulungan, ang kaluskos ng madahon sa labas. Ang kakaibang katahimikan ng lugar. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mata. Para kay Lita, 10,000. Kaya niya itong tiisin. Nang malapit na siyang magaping pagod, isang tunog ang gumising sa lahat ng kanyang mapandama. Nagsimula ito ng mahina. Isang tunog na ritmiko. Tseski, tseski. Nakmumula ito sa direksyon ng kakahuyan, sa likod ng kulungan. Tseski, tseski. Tila tunog ng isang bagay na matalas na humahawi sa matataas na damo. Paulit-ulit, walang tigil. Isang tunog ng pagapas. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Bigla, ang ritmikong tunog ay sinabayan ng isa pa isang nakatutulik na pag-ik ng isang baboy. Hindi ito ang karaniwang ungol ng gutom. Ito ay isang sigawng purong sindak, isang sigaw na biglang naputol. Katahimikan, ang tanging tuno na lang na naririnig ni Bador ay ang malakas na kabo ng sarili niyang dibdib. Ang tuno ng pagapas ay nawala. Ang sigaw ng baboy ay naglaho. Nakatitik siya sa dilim, ang kanyang mamatari dilat na dilat sa takot. Hindi niya alam kung ano ang narinig niya. Pero alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ang babala ni Mang Cardo ay hindi isang biro. Mayroong gumakala sa labas tuwing gabi at ito ay nakakapas. Kinabukasan, ang katahimikan sa almusal ay mas mabigat kaysa sa sinigang na walang lasa na inihain sa kanila. Nakaupo ang mga trabahador sa isang mahabang masang kahoy. May pandesal at kape, ngunit halos walang gumagalaw. Ang lahat ay tila abala sa kani-kanilang nga iniisip. Ang nga mata ay nakatutok sa kanilang nga pinggan, umiiwas sa matang isa't isa. Alam ni Bador ang dahilan. Narinig din nila, imposibleng hindi. Ang nakatatakot na katahimikan na pumalit sa biglaang sigaw ay isang bagay na hindi mo basta-basta makakalimutan. Nasaan si Mangorio? Isang bagitong trabahador. Marahil ay hindi pa hihigit sa 20 anyos. Ang bumasak sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Walang sumagot. Nakpatuloy ang lalaki. Hindi ko siya nakita sa higaan niya kaninang umaga. Nakatinginan ang ilan sa malalaki. Mga tinging punong kaba. Si Bador ay napalunok. Si Mangorio, ang matandang lalaki na katabi niyang higaan kagabi,
Naalala niya ang itsura nito maputla at hirap huminga bago sila matulog. Biglang bumukas ng malakas ang pintong kwartel. Pumasok si Mang Cardo. Ang kanyang anino ay tila humaba at lumukop sa buong silid. Dala niya ang listahan ng gapangalan. Oras na. Sabi nito sa mautoridad na boses. Labas. Taka lang po, Mang Cardo. Sabing binatang nagtanong kanina, nag-ipon ng lakas ng loob. Si Mang Goryo po, wala po siya. Huminto si Mang Cardo. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang nga mata ay tila dalawang matalim na patalim. Anong sabi mo? Wala po siya sa higaan niya. Hindi po namin alam kung nasaan. Tinitigan ni Mang Cardo ang binata. Isang titik na kayang magpatuyo ng lalamunan. Pagkatapos ay inilibot nito ang tingin sa kanilang lahat. Mayroon akong dalawang patakaran. Ang una ay magtrabaho. Ang pangalawa ay huwag lumabas sa gabi. Alin sa tingin niyo ang nilabak ni Goryo? Walang umimik. Ang takot ay halos mahahawakan na sa hangin. Baka napagod na at umalis. Sabi ni Mang Cardo. May halong pang-alipusta sa boses. Hindi para sa mga mahihina ang trabaho dito. Ngayon, kung ayaw niyong sumunod sa kanya, tumayo na kayo diyan at magtrabaho. Trabaho ang pinunta niyo dito, hindi tsismis. Tinalikuran na sila nito at lumabas. Naiwan ang matrabahador na mas lalong binalot ng takot. Huwag mo nang isipin yun, pare. Bulong ni Manny kay Bador habang naglalakad sila papunta sa mga kulungan. Sinubukan nitong ngumiti. Alam mo naman ang mga matatanda. Madaling sumuko. Baka hindi lang talaga kinaya ang hirap. Umuwi na yun. Gusto yung baniwalang ni Bador. Iyon ang pinakalohikal na paliwanag. Ngunit ang alaala ng tunong ng pagapas at ng biglaang sigaw ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi iyon tunong ng isang taong basta na lang sumusuko at umuuwi. Ang trabaho ay impyerno. Ang sikat ng araw ay tila latigo sa kanilang mga likod. Ang amoy mula sa mga kulungan ay nakakasulasok, isang pinahalong amoy ng dumi, pakay ng baboy, at ang kakaibang malansang amoy na una niyang napansin kahapon. Naglinis sila ng kulungan. Nagpakain ng gababoy. Nagbuhat ng mabibigat na sako. Napansin ni Bador ang pag-ugali nga, ibang nga trabahador. Kumikilos sila ng mabilis, halos wala ng imikan. Ang kanilang mamata ay laging pasulyap-sulyap sa direksyon ng kakahuyan na nakapalibot sa hasyenda na parabang may inaasahan silang lalabas mula roon anumang oras. Ang lugar ay hindi lang basta malayo. Ito ay may sakit. Isang karamdaman na unti-unting lumalamon sa katinuan ng lahat ng naririto. Hapon na nang maatasan si Bador na linisin ang isa sa mga kulungan sa pinaadulong ng hilera, ang pinakamalapit sa gubat. Ito ang pinakamaruming kulungan sa lahat. Habang nag-igib siya ng tubig at nililinis ang semento, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang birasong goma na nakasabit sa isang nakausling pako sa bakod na kahoy. Lumapit siya. Isa itong itim na tsinalas. Luma, putput na, at may punit sa gilid. Tsinalas na katulad ng suot ni Mang Goryo kagabi. Naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang lupa sa labas lamang kulungan ay basa at maputik. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ilang talampakan mula sa sinalas, mayroong isang itim na mansa sa lupa. Tuyo na ito at kumapit na sa lupa, mas maitim kaysa sa ordinaryong putik. Lumuhod si Bador, nanginginig ang makamay. Pinagmasdan niya itong mabuti. Mukha itong dugo. Isang malaking patak ng tuyong dugo. At mula sa mansang iyon, may isang bakas.
Isang mahabang linya na tila may mabigat na bagay na kinalatkat mula sa kulungan, patawid sa putik, at nawawala sa ilalim ng matataas na damo sa gilid ng kakahuyan. Isang landas patungo sa kadiliman ng gubat. Napatayo si Bador. Ang kanyang pahinga ay mabilis at mababaw. Hindi umuwi si Manggorio. Hindi siya sumuko. Kinuha siya, kinalatkat. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa isip ni Bador na parang sirang plaka. Hindi naglakat, hindi tumakbo, kinalatkat. Nakatayo siyang parang estatwa. Ang kanyang nga mata ay nakapako sa landas na nilikanang kung anong kinalatkat papasok sa gubat. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, napakalakas, na tila gusto nitong kumawala. Gusto niyang sumigaw. Tawagin si Manio, ang ibang nga trabahador, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sino ang magiginig? Si Mang Cardo, na ang mamatay mas malamig pa sa bakal? O si Manny, na ang tanging nakikita lang ay ang kinang salapi? Isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Ang mukha ni Lita, namumutla at nahihirapan. Ang 10,000, ang gamot, ang pag-asa. Napapikit siya ng mariin. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi pa, ngunit hindi rin niya kayang talikuran ang katotohanang nasa harapan niya. Kailangan niyang malaman. Kahit katiting lang, kailangan niyang masigurado. Sa isang desisyon na idiniktang takot at pag-alinlangan, humakbang siya. Tinawid niya ang hangganang linis na lupang hacienda at pumasok sa lilim ngang mapuno. Agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Ang sikat ng araw ay biglang humina, sinalangang makakapal na dahon sa itaas. Ang hangin ay naging mas malamig at mas basa. May amoy nga masamasang lupa at nabubulok na kahoy. Ang ingay nga hacienda ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hinahanap ng kanyang mga mata ang bakas. Mas mahirap na itong makita ngayon sa gitna ng matuyong dahon at sanga, ngunit naroon pa rin ito isang bahagyang paglubog sa lupa, isang linya na hindi natural. Sinundan niya ito. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at halos walang tunok. Bawat kalusko sa paligid ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang biglang pagaspas ng pakpa ng isang ibon sa dikalayuan ay halos magpatalon sa kanya sa gulat. Pakiramdam niya ay may daan-daang mata na nakatitik sa kanya mula sa kadiliman sa pagitan ng mapuno. Ang mapuno mismo ay tila matahimik na higanta. Ang kanilang masangga ay makamay na nagmamasid, naghihintay. May nabasag na sanga sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon. Ang puso niya'y nasa kanyang lalamunan. Wala, tanging ang maanino na sumasayaw sa ihip ng hangin. Inikot niya ang kanyang paningin. Pinakiramdaman ang bawat sulok ng gubat. Wala siyang makita, ngunit ang pakiramdam na pinanonood siya ay hindi nawawala. Mas lalo pa itong tumitindi. Isang bigat sa hangin, isang presensya na hindi niya makita, pero ramdam na ramdam ng kanyang kaluluwa. Hindi na niya kaya. Hahakbang na sana siya paatras. Pabalik sa hacienda, pabalik sa relatibong kaligtasan ng liwanag, nang may makita siyang isang anyo sa dikalayuan. Nakatayo sa tabing isang malaking punong balate, nakayuko at may kinukuha sa lupa, ay isang matandang babay. Ang kanyang buho ay puti na at manipis, ang kanyang likot ay bahagyang kuba. Nakasuot itong lumang bestida na kulay abo, halos kasing kulay ng balat ng puno sa kanyang tabi. Siya ay kumikilos ng dahan-dahan. Kinukuha ang mga halamang ugat at dahon at inilalagay sa isang bayong na nakasabit sa kanyang braso. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong matanda na nangunguhang mahalamang gamot. Ngunit nang makangat itong tingin at magtama ang kanilang mga mata, alam ni Bador na walang ordinaryo sa babaeng ito. Ang kanyang mukha
ay puno nga kulubot. Bawat isa ay tila isang kwentong nga taon na nabuhay sa ilalim ng araw at anino. Ngunit ang kanyang mamata. Ang kanyang mamata ay matalim. Punong isang talino at kaalaman na tila mas matanda pa kaysa sa gubat mismo. Tinitigan siya nito. Hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. Isang titik na tila binabasa ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang nga takot, ang kanyang nga sikreto. Natigilan si Bador. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Nakulong siya sa titingang matanda. Dahan-dahang tumayo ng tuwid ang babae. Ang kanyang nga labi na manipis at halos walang kulay ay bahagyang bumuka. Sa isang boses na kasing tuyo nga dahon sa lupa, nagsalita ito. Ang lupa ay nauuhaw. Dalawang salita lamang, ngunit para itong kulok na yumanik sa kaluluwa ni Bador. Nauuhaw, anong ibig niyang sabihin? Bago pa man makapagtanong si Bador, mabilis na humakbang ang matanda palapit sa kanya. Ang bilis nito ay hindi akma sa kanyang edad. Bago pa man siya makaiwas, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang balat nito ay malamig at tuyo, parang balat ng isang ahas. Sa kabilang kamay nito, may hawak itong isang maliit na sanga. Puno ang matutulis na tinik. Mabilis nitong isiniksik ang sanga sa palat ni Bador. Ang matinik ay bahagyang tumusok sa kanyang balat. Napaitad si Bador sa sakit. Itago mo ito. Utos ng matanda. Ang kanyang boses ay naging isang mahina ngunit mariing bulong. Ang kanyang nga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita ni Bador ang isang babala mas malalim at mas madilim pa kaysa sa babala ni Mang Cardo. Huwag mong hayaang makuha nila ang iyong anino. Anino? Nila? Sino? Bago pa man makabuo ang tanong si Bador, binitiwan na siya ang matanda. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palayo, papalalim sa gubat. Ang kanyang anyo ay unti-unting nilamon ng maanino na parabang isa lamang siyang aparisyon na naglaho kasabay ng ihip ng hangin. Naiwan si Bador na nakatayo ron, hingal na hingal. Ang kanyang puso ay bumibilis. Tumingin siya sa kanyang palat. Naroon ang sanga na may tinik. Ang nga dulo nito ay may bahit ng kanyang sariling dugo. Isinara niya ang kanyang palat. Naramdaman ang sakit ng pagbaon ng matinik. Ang sakit na iyon ang gumising sa kanya. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya ng walang lingon-likot. Papalabas sa gubat, papalayo sa mamatang hindi niya nakikita. At sa mga salitang hindi niya naiintindihan. Ang masanga ay humahampas sa kanyang mukha at braso, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas, makabalik sa liwanag. Nang sa wakas ay matanaw na niya ang kulungan ng baboy para siyang nakakita ng kaligtasan. Huminto siya sa gilid ng gubat, nakahawak sa kanyang tuhod habang pinipilit na habulin ang kanyang hininga. Bador, saan ka ba nanggaling? Ang boses ni Manny ay puno ng pag-aalala. Nakatayo ito hindi kalayuan. May dalang balde. Itinago ni Bador ang sanga sa kanyang likuran. Isinuksok ito sa kanyang pantalon. Ayaw niyang ipaalam kay Manny ang nangyari. Ayaw niyang magmukhang baliw. Wala, sabi niya. Sinisikap na pakalmahin ang kanyang boses. Naginat lang. Sumakit ang likod ko. Pinakmasdan siya ni Manny. Ang mga mata nito'y naniningkit. Sigurado ka, namumutla ka pare. At parang nakakita kang multo. Pagod lang siguro. Palusot ni Bador, umiwas ng tingin. Tara na, baka hanapin pa tayo ni Mang Cardo. Ha? Hindi na nagtanong pa si Manny.
Ngunit ramdam ni Bador ang titik nito habang naglalakad sila pabalik sa sentro ng hacienda. Habang nagpapatuloy ang araw, ang mga salitang ang matanda ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang lupa ay nauhaw. Huwag mong hayaang makuha nila ang iyong anino. Sino si Aling Sela? Ang pangalang narinig niyang ibinulong ng ibang trabahador para sa matanda. Isang mangkukulam, sabi ng iba. Isang ermitanya na nabaliw na sa pag-isa, sabi naman ng ilan. Ngunit para kay Bador, siya ay isang propetang lagim. Ang hawak niyang sangas sa kanyang bulsa ay tila isang mabigat na paalala. Isang paalala na ang panganib sa lugar na ito ay hindi lamang ang kalayuan o ang hirap ng trabaho. Ang panganib ay nasa hangin, nasa lupa, nasa mga anino, at gabi-gabi ito ay lumalabas para manggapas. Ang gabi sa hacienda mananabas ay may sariling buhay. Ito ay isang nilalang na humihinga ng mabagal, isang halimaw na nagabang sa dilim. Para kay Bador, ang bawat gabing lumilipas ay isang pagsubok sa katinuan. Hindi na siya nakakatulog ng mahimbing. Bawat kaluskos sa labas, bawat ungol ng baboy, bawat ihip ng hangin na yumayanig sa kanilang kwartel ay nagpapadala ng kuryente ng takot sa kanyang buong katawan. Ang sangang may tinik na bigay ni Aling Sela ay nasa ilalim ng kanyang unan, isang matigas at masakit na paalalang panganib na hindi niya maintindihan. Paminsan-minsan, kapag ang takot ay nagiging napakatindi, kinakapan niya ito sa dilim. Ang sakit ng matinik sa kanyang palat ang tanging nagpapatunay na gising pa siya, na hindi pa siya isang panaginip lamang. Huwag mong hayaang makuha nila ang iyong anino. Ang mga salita ay bumabalik sa kanya, isang nakakabaliw na bulong. Sa gabing iyon, ang katahimikan ay mas mabigat, mas mapanil. Ang ibang nga trabahador ay tulog na o nagkukunwaring tulog. Ang kanilang nga pahinga ay mabibigat sa lupngang silit, ngunit si Bador ay gising na gising. Ang kanyang mata ay nakatitik sa kisame, nakikinig, at pagkatapos, narinig niya ito. Hindi ito ang ritmikong tunog ng paggapas. Hindi ito isang kaluskos. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na napakapamilyar ngunit binaluktot ng purong-purong sindak. Isang sigaw ng baboy. Ngunit hindi ito ang karaniwang pag-ienggutom o iritasyon. Ito ay isang hiyaw na punong paghihirap. Isang halinghing kamatayan. Napaupo si Bador mula sa pakakahiga. Ang puso niya ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang sigaw ay nasundan pang isa at isa pa. Isang korong lagi mula sa direksyon ng makulungan. Ang matunog ay brutal at desperado, at pagkatapos isa-isang napuputol na tila pinipigil ng isang marahas na kamay. Nagising ang buong kwartel. Ano yun? Sigaw ng isang lalaki. Diyos ko, nakaroon ng kaguluhan. Ang mga lalaki ay nagmamadaling bumangon. Natatarantang naghahanap ng kung anong pwedeng gawin. May dumampot ng piraso ang kahoy. May kumuhang martilyo. Si Bador, nanginginig, ay kinuha ang kanyang ita na ginagamit sa trabaho. Huwag, sigaw ng isang matandang trabahador. Ang sabi ni Mang Cardo, huwag lalabas, pero mababaw yung trabaho natin yun. Sagot na, isa pa. Ang takot sa utos ni Mang Cardo ay nilalamon ng mas matinding takot sa kung anuman ang nangyayari sa labas. Sa isang hindi pinakusapang desisyon, ang pinto ay bumukas at ang grupo ngang malalaking may hawak na gasera at mga pansamantalang sandata ay sumugot palabas sa gabi. Sumama si Bador. Ang kanyang takot ay natatabunan ng adrenalin. Ang liwanag mula sa kanilang nga gasera ay sumasayaw sa dilim. Lumilihang nga gumagalaw na anino na nakmumukhang nga halimaw.
Ang amoyng babuyan ay mas matindi ngayon. Ngunit may kasama itong bagong amoy na nanunot sa ilong ang metalikong, medyo matamis na amoy ngang sariwang dugo. Pagdating nila sa hilera nga kulungan, natigilan silang lahat. Nakatayo sa gitnang daanan si Mang Cardo. Nakatayo siyang parang rebulto. Ang kanyang karaniwang tikas at baksik ay nawala. Ang kanyang mukha, sa ilalim ng nanginginik na liwanag ng gasera, ay putlang-putla. Ang kanyang gamatay dilat na dilat sa isang bagay sa kanyang harapan. Sinundan ng lahat ang kanyang tinitingnan. Ang bakal na pinto ng isa sa pinakamalaking kulungan ay nakabukas ng husto. Ngunit hindi lang ito basta nakabukas. Ang makapal na rehas ay nayupi at nabali, na parabang isang dambuhalang lakas ang sumira dito mula sa labas. Ang lock ay basag, ang napiraso nito'y nakakalat sa semento. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang masigaw ay tumigil na. Dahan-dahan, itinaas ng isang trabahador ang kanyang gasera. Itinutok ang liwanag sa loob ng nasirang kulungan. Walang laman. Ang kulungan na dapat ay puno ng halos 20 malalaking baboy ay walang laman. Walang kahit isa. Ang tanging naroon ay dugo. Sariwang dugo na pumipilansik sa mapader na semento. Dugo na dumadaloy sa makanal sa sahig. Dugo na bumung ang maliliit na lawas sa mga bahaging hindi pantay. Isang tahimik na patunay ng isang karahasang katatapos lang maganap. Isang lalaki ang napasuka sa gilid. Ang isa pa ay napaluhot, nanginginig. Ang iba ay napaatras. Ang kanilang nga mukha ay punong hindi makapaniwalang sinda. Ito ay isang patayan. Isang mabilis at brutal na patayan. Sa gitna ngang kaguluhan at pagkasinda ng lahat, inanap ngang nga mata ni Bador si Manny. Saan ang kaibigan niya? At nakita niya ito. Nakatayo si Manny sa isang madilim na sulok, malayo ng kaunti sa grupo, bahagyang natatakpan ng anino mula sa postong isang kulungan. Hindi siya nakatingin sa madugong tanawin. Nakatingin siya sa nasirang pinto, sa kawalan. At ang itsura sa kanyang mukha ay hindi takot, hindi rin gulat. Sa isang saglit lang na nasinagan ng liwanag ang kanyang mukha, nakita ito ni Bador ng malinaw. Isang emosyon na hindi dapat naroron. Isang emosyon na nagpadala ng mas matinding kilabot sa kanyang gulugot kaysa sa nakita niyang dugo. Pagkadismaya, si Manny, ang kanyang kaibigan, ay mukhang bigo na parabang hindi ito ang resulta na kanyang inaasahan, na parabang may iba siyang hinahanap na biktima. Walang saysay ang pagtulok. Para kay Bador, ang kama ay naging isang parusa. Isang lugar kung saan siya pinipilit na humiga ng tahimik habang ang kanyang isip ay naglalakbay sa isang impyerno ng matanong at takot. Ang imahe ng duguan at walang lamang kulungan ay nakaukit sa likod ng kanyang natalukap. Ngunit ang mas malala pa ay ang imahe ng mukha ni Manny ang malamig, kalkuladong pagkadismaya. Hindi ito takot sa multo. Ito ay takot sa isang taong pinakatiwalaan niyang kanyang buhay. Ang bawat paghinga ni Manny mula sa katabing higaan ay parang isang pagbabanta. Ang bawat paggalaw nito sa dilim ay nagpapadala ng kaba sa kanyang dibdib. Paano kung alam nito na nakita niya? Paano kung alam nito na nagduda na siya? Hindi na niya matiis. Ang manatiling nakahiga ay parang paghihintay sa sarili mong sentensya. Ang hindi pag-alam ay mas masahol pa kaysa sa katotohanang naghihintay sa labas. Hinawakan niya ang sangang may tinik sa ilalim ng kanyang unan. Ang sakit ng pagkakadiin nito sa kanyang palat ay nagbigay sa kanyang kakarampot na tapang. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang malalim na paghingang ibang matrabahador. Ang mahinang hilik ni Manny. Dahan-dahan. Maingat na parang isang magnanakaw. Bumangon si Bador mula sa banik. Bawat galaw niya ay kalkulado. Iniwasan ang bawat lumang tabla sa sahig na alam niyang lilihang ingay. Hindi siya humihinga.
Gumapang siya papalapit sa dingding na nakaharap sa kakahuyan. Mayroong isang maliit na butas sa pagitan ng dalawang tabla, isang siwang na sapat lamang para sa isang mata. Dun, sa siwang na iyon, nagpasya siyang labagin ang pinakabanal na utos sa hasyenda mananabas. Dun siya sumilip. Ang liwanag ng buwan ay manipis. Isang pilak na sinak na bahagyang nagbibigay liwanag sa gilid ng gubat. Sa una, wala siyang makita kundi ang mapuno, ang kanilang maitim na silweta laban sa kulay abong kalangitan, katahimikan. Mag-aalis na sana siyang tingin, isipin na marahil ay nakamali lang siya na produkto lang ng pagod ang kanyang takot nang may gumalaw. Hindi to hayop. Hindi to tao. Mula sa pinakamadilim na bahaging gubat, isang anino ang lumabas. Ngunit hindi ito ordinaryong anino. Ito ay isang anino na binatak at pinahaba. Mas mataas kaysa sa karaniwang tao, payat na tila, isang guhit lamang ng uling. At pagkatapos, isa pa ang sumunod at isa pa, tatlo sila. Sila ay gumagalaw sa isang paraan na hindi natural. Hindi sila naglalakat, kundi tila dumudulas sa ibabaw ng lupa. Ang kanilang paa ay hindi gumagalaw. Ang kanilang maakatawan ay yumuyugyog na parang matataas na damo, na hinihipan ng hangin, ngunit walang hangin sa gabing iyon. Ang kanilang mabraso, Diyos ko, ang kanilang mabraso, mahaba at payat, mas mahaba pa kaysa sa kanilang katawan. At sa dulongang bawat isa ay may isang bagay na kumikinang ng bahagya sa liwanag ng buwan. Isang bagay na kurbado at matalim, parang makarit, parang malihan, mananabas, manggagapas. Nanigasibador. Ang kanyang hininga ay namo sa kanyang lalamunan. Ito ang nilalang na lumikha ng tuno na iyon. Ito ang nilalang na kumuha kay Manggoryo. Ito ang nilalang na pumatay sa mga baboy. Pinanot niya. Nabiyani sa gitnang matinding sindak. Habang ang tatlong anino ay nagsimulang maghabi sa pagitang mapuno, gumagalaw sila ng may layunin. Ang kanilang mahahabang braso ay humahawi sa hangin sa isang ritmikong paraan. Taska, taska, taska. Ang tunog ay napakahina. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay kasing linaw ang isang sigaw. Parang may ginagapas sila, ngunit wala namang nakatanim doon. Ano ang kanilang inaani? Habang siya ay nakatitik. Isa sa mga anino ang biglang huminto. Ang paggalaw nito ay tumigil ng biglaan. Na parabang isang manika na biglang binitiwan ng kanyang puputier. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang gawain, ngunit ang isang ito ay nanatiling hindi gumagalaw, isang itim na estatwa sa gitnaang pila na liwanag. At pagkatapos, dahan-dahan, ang itaas na bahagi nito ang dapat sana'y ulo ay nagsimulang umikot. Lumingon ito sa direksyon nami kwartel, sa direksyon nami bintana, sa direksyon niya. Walang mukha, walang mata, walang bibig. Isang patak at blangkong ibabaw, lamang ng kadiliman. Ngunit alam ni Bador, ramdam niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto na ito ay nakatingin sa kanya. Tila may kung anong malamig na enerhiya ang tumusok mula sa anino, bumutas sa manipis na kahoy at bumaon ng diretso sa kanyang kaluluwa. Isang silent na sigaw ang namo sa kanyang dibdib. Napaatras siya mula sa siwang, natumba siya sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalabog. Ang sanga ay tumalsik mula sa kanyang kamay. Napatayo siya. Ang kanyang likot ay nakasandal sa malamig na dingding. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot. Tinitigan niya ang siwang. Naghihintay, ngunit wala na. Alam na nilang may nakakita.
At alam na nito kung sino siya. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng takot. Para kay Manny, ang amoy na iyon ay pamilyar. Ito ang amoy ng kanyang pagkabata, ang amoy na kumakapit sa nga lumang pader ng kanilang mansyon, ang amoy na bumabalot sa kanyang lolo habang ito'y nagagaw buhay. Ang takot ay isang lason, at sa gabing ito, ang lason ay tumutulo mula sa bawat siwang na hasyenda mananabas. Nakahiga siya sa kanyang banik. Ang kanyang matay nakapikit ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Pinakikinggan niya ang mabibigat na paghinga at paminsan-minsang ungong ng mga trabahador sa paligid, nga tupa na hindi alam na sila'y nasa loob ng kulungan ng malobo. Pinakikinggan niya ang biglang pakikpaw ni Bador. Ang kalabok nito sa sahig. Ramdam niya ang sinda ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi awa ang naramdaman ni Manny, kundi inis. Isang malami at gumagapang na inis. Nagiging pabaya ka na, Bador. Masyado kang matanong. Masyado kang mausisa. Ang plano ay simple. Magdala ng gabagong katawan, gabagong enerhiya. Hayaan ang lupa na dahan-dahang kumuha ng lakas mula sa kanila. Sapat lang para mapakalma ito. Sapat lang para bigyan ang kanyang pamilya ng isa pang taon ng kapayapaan. Ang mga baboy ang dapat na pangunahing pagkain, isang handog para abalahin ang mga anino. Ngunit ang nangyari kanina ang marahas na pag-atake sa mga baboy ay isang senyales. Isang masamang senyales. Hindi na sila nasisiyahan. Nagugutom na sila. Nagiging padalos-dalos. Ang plano ay hindi gumagana. Kailangan niya ng bagong plano. Naghintay si Manny hanggang ang lahat ay muling bumalik sa isang mababaw na pagkakatulog. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang magalaw ay tiyak at walang ingay. Hindi tulad ng natatarantang pagkilos ni Bador kanina. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng kwartel. Ang hangin sa labas ay malamig. Dumiretso siya sa maliit na bodega kung saan itinago ni Mang Cardo ang kanyang magamit at ang kanyang alak. Gaya ngang inaasahan, naroon ang katiwala. Nakaupo sa isang sakong darak. Nanginginig habang hawak ang isang butang muranggin. Ang ilaw mula sa isang debateryang lampara ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, isang maskara ng purong takot. Hindi nagsalita si Manny. Tumayo lang siya sa may pinto, isang madilim na silweta. Manny, utal ni Cardo. Ang kanyang boses ay basak. Anong ginagawa mo dito? Bawal lumabas. Ganyan ba ang pagbati sa akin, Cardo? Tanong ni Manny. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nakita mo ba? Nakita mo ba ang ginawa nila? Sabi ni Cardo, hindi pinapansin ang tanong. Yung nga pinto, binakli nila na parang papel. Ang nga baboy. Diyos ko, wala man lang natira. Lumapit si Manny at kinuha ang bote mula sa kamay ni Cardo. Ininom niya ito ng dire-diretso bago ito muling ibinalik. Alam ko, hindi na sila mapipigilan. Hindi na sila nakikinig. Darating ang araw. Tayo naman ang kukunin nila. Hindi, sabi ni Manny. Ang isang salitang iyon ay puno nga otoridad na nagpatigil sa pahisterya ni Cardo. Hindi kung susundin mo ako, tumingala si Cardo. Ang kanyang matang namumula sa alak at takot ay punong pakalito. Sino ka ba talaga? Bata ka. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Ngumiti si Manny, ngunit hindi umabot sa kanyang mata ang ngiti. Hindi mo na kailangang malaman ang pangalan ko. Ang kailangan mo lang malaman ay ang pamilya ko, ang nagmamayari ng lupang kinatatayuan mo. Ang pamilya ko ang nakbabayat sa iyo para bantayan ang impyernong ito. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Ang takot ay napalitan ng pagkamangha
At pagkatapos ay mas malalim na takot. Ikaw, isa ka sa kanila. Nakamali ako. Pag-amin ni Manny, umupo sa tapat ni Cardo. Akala ko sapat na ang mahayop. Isang handog para sa isang taon. Ngunit nakakamali ako. Mas gutom sila kaysa sa inaasahan ko. Ang sumpa, lumalakas ito. Anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Cardo. Ang kanyang pagiging maton ay tuluyan ng naglaho. Isa na lamang siyang matandang lalaking takot mamatay. Tinitigan siya ni Manny ng diretso sa mata. Ang lamig sa titik ni Manny ay sapat na para magpayelo sa dugo. Ang lupa ay nauhaw, Cardo. At hindi ito uhaw sa dugong hayop. Naintindihan ni Cardo. Napaatras siya. Itinutula ang sarili palayo kay Manny. Hindi tayo pumapatay ng tao. Hindi tayo ang papatay. Pagtatama ni Manny. Kailangan lang natin silang bigyan ng tamang hando. Isang alay na mas makabuluhan. Isang alay na magpapakalma sa kanila ng mas matagal. Sino? Halos pasigaw na tanong ni Cardo. Tumayo si Manny at naglakad papunta sa pintong bodega. Nakatingin sa kadiliman sa labas, sa direksyon ng kwartel kung saan natutulog ang walang kamalay-malay na trabahador. Kailangan nating ng isa pa, sabi ni Manny. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong, isang kusang loop, at alam ko na kung sino. Lumingon siya, isang anino, lamang na may mga matang nakmininga sa determinasyon. Isang taong desperado. Isang taong gagawin ang lahat para sa pamilya niya. Isang taong maniniwala sa kahit anong kasinungalingan kung iyon ang magbibigay sa kanyang pag-asa. Ang kanyang titik ay lumampas kay Cardo. Tumago sa dilim at tumon sa bintana ng silid kung saan ang kanyang matalik na kaibigan, si Bador, ay nanginginig sa takot. Hawak-hawak ang isang walang kwentang sanga. Ang pagdududa ay isang lason na mas mabagal pumatay kaysa sa lagnat ngunit kasing tiyak nito. At sa managdaang araw, ang lason na ito ay unti-unting kumakalat sa buong sistema ni Bador. Ang target nito ay ang isang taong itinuring niyang kapatid, si Manny. Mula nang makita niya ang pagkadismaya sa mukha nito nung gabing nagkaroon ng patayan sa babuyan, isang pader na yelo ang nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Sinubukan ni Manny na maging ang dating masayahing kaibigan, nagbibiro, nakalok ng pandesal. Ngunit para kay Bador, ang lahat ng iyon ay isang pag-arte. Ang kanyang ngiti ay hindi na umaabot sa mata. Ang kanyang tapik sa balikat ay tila malamig na. At ang alaala ng aninong tumitik sa kanya mula sa gubat, alam ni Bador na hindi lang ang halimaw sa labas ang kanyang kalaban. Mayroon ding isa na natutulok ilang talampakan lang mula sa kanya. Ang pagkakataon ay dumating isang hapon, nang ang araw ay matamlay at ang hangin ay mabigat. Karamihan sa matrabahador ay nagpapahinga bago ang huling buksong ang trabaho. Lumapit si Manny kay Bador. May daladalang pekeng ngiti. Pare, puntahan ko lang si Mang Cardo sa bodega. Sabi nito, may ipapakuha lang daw. Bantayan mo muna, gamit ko, ha? Tumango lang si Bador, hindi nagsasalita. Pinanot niyang maglakat si Manny palayo. Ang kanyang likod ay kampante, walang kamalay-malay. Ito na, ngayon o hindi kailanman. Nang masigurado niyang malayo na si Manny, ang puso ni Bador ay nagsimulang dumagundong na parang tambol sa digmaan. Mabilis siyang kumilos. Ang kanyang maggalaw ay punong kaba at determinasyon. Lumapit siya sa sulo kung saan nakalagay ang magamit ni Manny, isang lumang bag at isang maliit, nakakandadong baul na kahoy. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang ibang mga trabahador ay natutulog o nag-usap sa labas. Walang nakatingin. Binuksan niya ang bag. Nga lumang damit, isang supot na may sabon at sapilyo, ilang pirasong barya,
walang kakaiba, gagamit ng isang taong mahirap tulad niya. Sa isang saglit, nakalinlangan si Bador. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka nababaliw na siya dahil sa lugar na ito. Ngunit ang pagdududa ay mas malakas. Ang kanyang atensyon ay nabaling sa baul. Nakakandado. Sinubukan niyang kalasin ito gamit ang dulongang kanyang itak. Ngunit matibay. Nilibot niya ngang tingin ang kwartel. Sa ilalim ng isang kama, nakita niya ang isang alambre na ginagamit na sampayan. Kinuha niya ito, binali at ginawang pangkalikot. Nanginginig ang kanyang makamay. Bawat tunog sa labas ay nagpapatigil sa kanyang hininga. Pagkatapos ng ilang nakakakabang subok, isang mahinang klik ang narinig niya. Bumukas ang kandado. Binuksan niya ang takip ng baul. Ang amoy ngang lumang kahoy at naphthalene balls ay sumalubong sa kanya. Salup, mas marami pang damit. Hinahaluhog niya ang maito. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nawawala. Ngunit nang marating niya ang ilalim, naramdaman ng kanyang daliri ang isang bagay na hindi pantay. Isang tila nakataas na bahagi ang sahig ng baul. Isang pekeng ilalim. Gamit ang dulong itak, maingat niyang inangat ang manipis na tabla. At dun, sa ilalim, nakita niya ang maito. Isang maliit, itim na kwaderno na nababalutan ng balat at isang larawang nakabalot sa plastik para hindi masira ng panahon. Kinuha niya muna ang kwaderno. Ang mapahina ay lumana at naninilaw. Ang sulat kamay ay lumarin, puro at maganda, ngunit ang manakasulat ay nakakakilabot. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit may masalitang paulit-ulit. Sumpa, utang na dugo, ang ahas sa lupa, pagbabayad. May maguhit din, isang dambuhalang ahas na tila nakalingkis sa isang bahay. Sa huling pahina, may listahan ng mapangalan na may mga petsa sa tabi na parabang isang talaan. Ang huling pangalan sa listahan ay Goryo. Nabitawan ni Bador ang kwaderno na para siyang napaso. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ito ay isang talaan ng kamatayan. Nanginginig, kinuha niya ang larawan. Ito ay isang litratong itim at puti, kupas na sa mga gilid. Ngunit ang imahe ay malinaw pa rin. Isang batang lalaki, marahil ay nasa 10 taong gulang, ay nakangiti ng malapat. Ang kanyang mamatay punong buhay at saya. Nakatayo ito sa tabi ng isang matikas na lalaki na nasa edad 50. Nakasuot ng puting polo at pantalon. Ang lalaki ay may kumpiyansa sa sarili. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng bata. Isang ngitingang pagmamalaki sa kanyang labi. At sa likuran nila, hindi may pagkakamali, ay ang arko na gawa sa bato. Ang arko kung saan sila pumasok ni Manny. Ang arko na may nakaukit na mga salita. Hacienda, mananabas. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa mundo ni Bador. Sa ilalim na larawan, may sulat kamay na caption. Don Alejandro kasama ang kanyang pinakamamahal na apo, si Emmanuel, 1998. Emmanuel, isang pangalan. Isang pangalan na nakpaliwanag sa lahat. Isang pangalan na sumira sa kanyang puso at kaluluwa. Emmanuel. Manny, tinitigan ni Bador ang masayang mukhang bata sa larawan. At pagkatapos ay ang mukhang matandang lalaki, si Don Alejandro. Ang naktatak na hacienda, ang pinakmulan ngang lahat, si Manny. Ang kaibigan niya, ang kababata niya, ang taong nagdala sa kanya dito para daw tulungan siya. Hindi siya isang trabahador. Hindi siya mahirap. Hindi siya kanyang kaibigan. Siya ang apong demonyo. Siya ang tagapakmanang sumpa. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang alok na napakaganda para maging totoo. Ang kawalan niyang takot.
ang pagkadismaya sa kanyang mamata. Ang pagdala sa kanya dito isang taong desperado, isang taong madaling manipulahin, isang perpektong tupa para ihandok sa malobo, isang alay, siya ang alay. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa titik ng anino sa gubat. Ito ay ang yelo ng kataksilan. Hawa-hawa pa rin ang larawan. Napatitik siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay blanko sa sobrang sakit at sindak. Ang buong pundasyon ng kanyang pakatao ay gumuho sa isang iglap. Click! Ang tunong ng dahan-dahang pakbukas ang pinto ng kwartel. Hindi lumingon si Bador. Hindi niya kailangan. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa labas. At isang boses. Hindi na ang boses ng kanyang masayahing kaibigan, kundi isang boses na malamig, kalmado at nakakatakot ang nagsalita mula sa kanyang likuran. May nahanap ka ba, Bador? Ang katahimikan na sumunod sa tanong ni Manny ay mabigat at punong kuryente. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagaspas ng hangin sa labas at ang malakas na pakabo ng puso ni Bador na tila gustong bumasak sa kanyang atadyang. Dahan-dahan, lumingon si Bador. Nakatayo si Manny sa may pinto. Ang kanyang anyo ay isang madilim na silueta laban sa kulay abong liwanag ng hapon. Ang maskara ng pagiging isang palakaibigang trabahador ay tuluyan ng natanggal. Ang natira ay ang mukha ng isang estranghero, isang mukha na kalmado. Ang mamata ay malamig at mapanuri. Walang bahid ng kahit anong emosyon maliban sa isang nakakakilabot na pagkakalma. Hawa pa rin ni Bador ang larawan at ang kwaderno. Itinaas niya ang maito. Ang kanyang kamay ay nanginginih hindi lang sa takot, kundi sa isang umaapaw na galit. Emmanuel? Tanong ni Bador. Ang boses niya ay basag at punong sakit. Ito ka ba? Ikaw ba ito, Manny? Hindi kumurap si Manny. Dahan-dahan itong pumasok sa lupngang kwartel at isinara ang pinto sa likuran nito. Ang tunong paksarangang pinto ay parang tunong ang paksarangang isang kabaong. Akala ko mas matalino ka, Bador. Sabi ni Manny. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagkukunwari. Ito ay ang boses ng isang amo na kinakausap ang isang utusan. Akala ko mananatili kang bulag. Mas madali sana ang lahat. Madali? Halos pasigaw na sabi ni Bador. Napatayo siya. Dinala mo ako dito para mamatay. Dinala mo ako dito para ipakain sa kung anumang nga demonyo ang nasa labas. Hindi para mamatay. Pagtatama ni Manny. Lumakat siya palapit ng may kumpiyansa, walang takot, para maging isang handog, isang alay, may pakakaiba doon. Handog? Hindi makapaniwalang ulit ni Bador. Ang galit niya ay nakhalo sa isang pakiramdam ng kabaliwan. Para saan? Para sa sumpang pamilya niyo. Para bayaran ang kasalanan ng lolomang demonyo. Itinuro niya ang kwaderno. Nakalista dito ang lahat. Mga pangalan. Sigurio, kayo ang pumatay sa kanya. Ang lupa ang pumatay sa kanya. Sagot ni Manny. Ang kanyang kalmadong pananalita ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang siga. Ang lupa ang laging naniningil. Ang lolo ko, si Don Alejandro, kinuha niya ang lupang ito mula sa tunay na nagmamay-ari nito, isang nilalang na mas matanda pa sa mapuno. Pinatay niya ang ahas, ang espiritu ng gubat, at itinayo ang haciendang ito sa ibabawang kanyang libingan. Bilang kapalit, isinumpa niya ang aming angkan. Ang lupa ay laging uhaw sa buhay. Laging kumukuha. Itinuro ni Manny ang larawan sa kamay ni Bador. Nakikita mo ang saya sa mukha ko diyan. Pagkatapos ng araw na iyan, namatay ang tatay ko. Isang biglang atake sa puso. Pagkatapos, ang tita ko sa isang aksidente. Sunod-sunod, wataka. Hanggang sa naintindihan namin, ang hacienda ay humihingi ng kapalit.
Isang buhay para sa isang taon ng kapayapaan. Napailing si Bador. Hindi matanggap ang kanyang naririnig. Kaya ka nandito. Naghahanap ka ng ipapalit. Ako ang tagapagmana, sabi ni Manny. May bahit ng pait at pagmamalaki sa boses. Tungkulin kong pakalmahin ang lupa. Noong una nga hayop lang. Ngunit hindi na sila sapat. Kailangan nila ng tao, ng enerhiya ng tao, ng takot, ng desperasyon. Tinitigan niya si Bador at sa mga mata ni Manny, nakita ni Bador ang isang nakakakilabot na katotohanan. At ikaw, Bador, ikaw ang perpektong handog. Isang ama na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang iyong pag-asa, ang iyong pagmamahal, iyon ang pinakamatamis na pagkain para sa kanila. Mas masustansya kaysa sa 100 baboy. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Bador. Ang pagkakaibigan nila, ang ngatawanan, ang pagdamay, lahat ay kasinungalingan. Isang mahabang pag-arte para lamang dalhin siya sa katayan. Isang nakakabinging galit ang pumalit sa takot ni Bador. Isang galit na nagmula sa kaibuturan ng isang taong niloko at tinraidor. Hayop ka. Bulong ni Bador. Hindi, sagot ni Manny. Isa lang akong taong gustong iligtas ang pamilya niya. Gaya mo, Abli. At sa isang iglap, sinugot ni Bador si Manny. Isinantabi niya ang lahat ng takot at hinayaan ang galit na magdikta. Itinaas niya ang kanyang kamao para suntukin ang mukha ng traidor. Ngunit mabilis si Manny, mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Umiwas ito sa kanyang suntok at sinikmuraan siya. Napayuko si Bador, nawalan ng hininga. Pasensya na, Bador. Ang boses ni Manny ay nasa tabi ng kanyang tenga, malamig at walang awa. Pero sa pagitan ng pamilya ko at ang pamilya mo, pipiliin ko ang sa akin. Isang senyas. Biglang bumukas ang isa pang pinto sa likurang bahaging kwarto. Isang pinto na bihirang gamitin. Mula dun, pumasok si Mang Cardo. Hindi na ang lasing at takot na katiwala, kundi isang lalaking may determinadong itsura. May hawak na makapal na lubid. Sa likuran nito ay 2 pang trabahador mamukhang pamilyar kay Bador. Ang kanilang mga mata ay umiwas sa kanya, puno ng takot at kasakiman. Mga taong nabili ng pera at pangako. Pinalibutan nila si Bador. Ang kwartel na nagsilbing kanlungan niya ay biglang naging isang bitak. Ang mga taong kasama niya sa trabaho ay naging mga berdugo at ang kanyang matalik na kaibigan ay ang halimaw na nag-orkestra sa lahat ng ito. Ang mundo ni Bador ay lumiit sa 4 na sulong silit at sa mamukha ng mataong gusto siyang patayin. Ang hangin ay naubos sa kanyang mabaga, hindi dahil sa sikmura ni Manny, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Si Mang Cardo ay dahan-dahang lumalapit, ang lubid ay nakahanda sa kanyang makamay. Ang 2 trabahador ay nakaposisyon sa kanyang makabilang gilid, maaninong handang dumakma. At si Manny ay nakatayo lang, nanunot. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Siya ang hukom at ang hatol ay naibigay na. Kamayatan. Pero may isang bagay na hindi nila isinaalang-alang. Hindi nila isinaalang-alang ang galit ng isang ama na ipinaglalaban ang kanyang anak. Sa isang iglap, isang primordial na lakas ang bumuhos sa maugat ni Bador. Hindi ito lakas ng katawan, kundi lakas ng purong desperasyon. Ang imahe ni Lita, nakahiga at naghihirap, ay nag-alap sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi sa ganitong paraan. Nang akmang dadakmahin siya ng isang trabahador, umikpaw si Bador. Hindi pa sulong, kundi patagilid.
Sinunggaban niya ang isang lumang bangkong kahoy na nasa tabi niya at sa lahat ng kanyang lakas, ipinalo ito sa binti ng lalaki. Isang sigaw sakit ang umaling-aungaw. Hindi nagsayang ng oras si Bador. Habang ang atensyon ng lahat ay panandaliang naagaw, tumakbo siya. Hindi papunta sa pinto kung saan nakabantay si Manny, kundi papunta sa bintana, isang maliit na bintanang may sirang nga tabla, ang tanging pag-asa niya. Hulihin niyo siya, sigaw ni Manny. Ang kanyang kalmadong pananalita ay nabasag ng biglaang pagkaalarma. Sinunggaban ni Mang Cardo ang braso ni Bador. Ngunit si Bador, na punong nga adrenaline, ay umikot at siniko ang mukhang katiwala. Kumalat ang dugo mula sa ilong ni Cardo. Itinulak ni Bador ang sarili sa bintana. Ang makahoy ay bumaon sa kanyang balat, lumihang magasgas, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ipinilit niya ang kanyang katawan na lumusot. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang paa, ngunit sinipan niya ito ng buong lakas. Nakalabas siya. Bumaksak siya sa lupa sa labas, gumulong sa damuhan. Hindi siya lumingon. Tumayo siya at tumakbo. Tumakbo siya na parang walang bukas. Narinig niya ang masigaw sa kanyang likuran. Masigaw galit at pagka-frustrate. Mayaba na humahabol sa kanya. Saan siya pupunta? Walang daan palabas. Ang tanging daan ay ang daan na pinasukan nila at siguradong haharangin iyon. Ang hacienda ay isang malaking bitag at siya ang daga na tumatakbo sa loop. Ang kubat. Sa kabilang takot niya rito, sa kabilang nga aninong nag-abang, iyon na lamang ang tanging lugar na maari niyang pagtaguan. Isang desisyon na ginawa sa pagitan ng dalawang kamatayan. Isang desisyon na ginawa sa pagitan ng dalawang kamatayan. Pinili niya ang gubat. Itinulak niya ang kanyang binti hanggang sa sukdulan. Ang kanyang mabaga ay nag-apoy. Pumasok siya sa lilim ngang mapuno at ang ingay ngang mahumahabol sa kanya ay unti-unting humina, napalitan ng nakabibinging katahimikang ng kakahuyan. Patuloy siyang tumakbo. Walang direksyon. Walang plano. Ang tanging gabay niya ay ang instinto na lumayo. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang muha. Ang mga tinik ay kumakapit sa kanyang damit, ngunit hindi siya huminto. Ang liwanag ay unti-unting nawawala habang papalalim siya sa gubat. Ang hapon ay nagiging gabi. At kasabaying pakdilim, isang bagong uring takot ang nagsimulang gumapang sa kanya. Hindi na lang si Manny ang humahabol sa kanya ngayon. Naramdaman niya ito. Ang pagbabago sa hangin, ang pagbigat ng atmosfera, ang pakiramdam na pinanunot siya, hindi lang 2 o 4 na mata, kundi ngang daan-daang mata mula sa bawat anino. Tumingin siya sa likuran. Wala siyang makita, ngunit naririnig niya ang magakaluskos na hindi gawang tao. Mas binilisan pa niya ang takbo. Natataranta na siya. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya nakita ang biglaang paglubok ng lupa sa kanyang harapan. Ang kanyang paa ay sumabit sa isang nakausling ugat at nawalan siyang balanse. Sumupsop siya pasulong. Ngunit hindi sa lupa siya bumaksak. Ang lupa sa ilalim niya ay gumuho. Isang malambot at basang paguho. Walang solidong maramdaman. Nahulog siya. Ang pagbagsak ay hindi mataas. Marahil ay 10 talampakan lamang. Ngunit lumagapak siya sa isang bagay na malambot at hindi pantay. Isang tunong ngang nabaling tuyong sanga at isang bagay pa. Isang bagay na nakakakilabot. Dahan-dahan siyang bumangon. Nanginginig ang buong katawan.
Ang lugar ay madilim, isang hukay na natatakpan ng madahon at sanga. Ngunit may sapat na liwanag mula sa itaas para makita niya kung saan siya bumaksak. Hindi ito lupa. Hindi ito putik. Nasa paligid niya ang mabuto. Daan-daang mabuto. Mabuto ng baboy, ng usa, ng mahayop gubat. Ang iba ay luma na at kulay dilaw. Ang iba ay bago pa at may mabakas pang natuyong laman. At sa gitna nga ito, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang pahinga. Isang bungo. Isang bungo na hindi sa hayop. Isang bungo ng tao. Sa tabi nito, isa pang bungo at isa pa. Nagkalatang mabuto ngang tao sa paligid niya. Hinaluan sa mabuto nga hayop. Isang mas grave. Isang tambaka ngang mabiktima nga hasyenda. Napaatras siya sa sobrang sindak. Hanggang sa ang kanyang likod ay tumama sa malamig at basang pader ng hukay. Ito ang kanilang kainan. Ito ang kanilang pugat. Ito ang kanilang libingan. Nahulog siya sa pinakasentro ng kanilang teritoryo. Nahulog siya sa puso ng kasamaan. Ang hangin sa loob ng hukay ay mabaho. Isang pinahalong amoy na nabubulok na laman, basang lupa at kamatayan. Para kay Bador, ito ang amoy ng libingan, ang kanyang libingan. Napopo siya sa gitnang mabuto, nanginginig, hindi makagalaw. Ang lakas na naktulak sa kanyang tumakas ay tuluyan ng nawala, napalitang ng isang malamig at gumagapang na pagtanggap sa kanyang sinapit. Tapos na. Ito na ang katapusan. Mamamatay siyang napapaligiran ng labing nganaw na sa kanya. Inaasahan kong dito ka mapupunta. Isang boses ang bumasak sa katahimikan. Isang boses na pamilyar. Isang boses na kasing tuyo nga dahon sa gubat. Napaangat ng tingin si Bador. Mula sa isang madilim na bahagi nga hukay, isang anino ang gumala. Lumabas ito sa bahagyang liwanag. Si Aling Sela. Nakatayo siya ron. Ang kanyang nga paa ay halos hindi lumilikha ng tunok sa ibabaw ng mabuto. Ang kanyang mukha ay kasing kulubot at kasing tanda pa rin ng huli niyang makita. Ngunit ang kanyang magamata, may kakaiba sa kanyang magamata ngayon. Ang maito ay tila nagniningning ng bahagya sa dilim. Isang dilaw at patayong ningning. Tulad ng mamatang isang reptilya. Aaling Sela. Utal ni Bador. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi iyan ang tunay kong pangalan. Sabi ngang matanda. Dahan-dahan itong lumapit. Ang pangalang iyan ay ibinigay lang sa aking ng mataong takot sa hindi nila maintindihan. Sila ay nagbibigay ng pangalan sa kanilang kinatatakutan. Sino ka? Tanong ni Bador. Isa ka bang mangkukulam? Isang mahinang tunok ang lumabas sa lalamunan ni Aling Sela. Isang tunok na maring isang tawa o isang sitsit ng ahas. Mangkukulam? Iyan ay isang salitang mataw para sa kapangyarihang hindi nila kayang hawakan. Hindi ako mangkukulam. Huminto siya sa tapat ni Bador. Tumingala sa kanya mula sa kanyang pagkakaupo. Ako ang tagapagbantay. Ako ang alaala. Ako ang natitirang piraso ang galit ng lupang ito. Ang kanyang nga mata ay tila tumago sa kaluluwa ni Bador. Nang dumating ang lolo ni Emmanuel, mayroon nang nagahari sa gubat na ito. Isang nilalang nagawa sa lupa at anino. Na ang kaliskis ay kasing itim ng hating gabi. Na ang nga mata ay kasing liwan ng buwan. Ang dakilang ahas. Siya ang kaluluwa ang lupang ito. Ngunit ang don ay sakim. Gusto niya ang ginto sa ilalim ng lupa. Pinatay niya ang ahas, dinungisan ang lupa ng dugo nito, at itinayo ang kanyang hacienda sa ibabaw ng isang libingan. Ang boses ni Aling Sela ay naging mas malalim. Puno ang isang sinaw ng pahit. Ngunit hindi mo maaring patayin ang lupa. Ang espiritu ng ahas ay kumapit sa lupa.
isinumpa ang bawat nilalang na yumurak dito ng may kasakiman. Ang mga mananabas, sila ang mga aninong mga unang magsasaka na pinatayng Don, mga kaluluwang walang kapayapaan, na ngayon ay mga kamay na lamang mang pagiganting lupa. Sila ang mga galamay nga ahas. Tumingin si Aling Sela kay Bador at sa kanyang mata, nakita ni Bador ang isang nakakakilabot na pakunawa. Siya ang bibi nga ahas. Kailangan ng lupa ang balanse, patuloy ng matanda. Kapak may kinuha, kailangang may ibalik. Ang pamilya ni Emmanuel ay natutunang ibigay ang handok. Mabuhay para pakalmahin ang uhaw ng lupa. Ngunit ang uhaw ay hindi napapawi. Ito ay lumalaki. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Bador. Naalala ang sangang ibinigay sa kanya. Bakit mo ako binigyan ng babala? Dahil nakita ko sa iyo ang isang bagay na iba. Sagot ni Aling Sela, hindi kasakiman, kundi desperasyon. Pagmamahal. Ang iyong enerhiya ay malinis. Ngunit kahit ang malinis na tubig ay nakakadumi kapag ibinuhos sa putik. Ang pagtapak mo sa lupang ito, Bador, ay isang paglapastangan pa rin. Biglang may magasigawan mula sa itaas ng hukay. Magasigahon ni na Manny at Cardo, nandito siya. Nakita ko siya. Nasa loob na hukay. Tumingala si Bador. Sa gilid ng hukay, nakita niya ang mga silweta ni na Manny, Cardo, at ng dalawang iba pa. Ang kanilang mga mukha ay iluminado ng liwanag ng kanilang mga sulo. Tumingin si Aling Sela sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Bador. Ang kanyang dilaw na mamata ay tila nag-apoy. Ang dugong nakasala ay kailangang dumanak sa lupang ito. Siya ang ani ngayong gabi. Ang mga salita ay malinaw. Ang tinutukoy niya ay si Manny. Siya ang tunay na utang. Ang dugo nga. Lahi ni Don Alejandro. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Bador. Kung si Manny ang ani, marahil ay makakatakas siya. Ngunit nagpatuloy si Aling Sela. Ang kanyang boses ay isang malamig na hatol. Ngunit ang lupa ay humihingi pa rin ng kapalit sa iyong paglapastangan. Natihilan si Bador. Kapalit? Tumingin si Aling Sela sa kanya. Isang titik na punong, isang nakalulungkot, at hindi maiwasang katotohanan. Dugo sa dugo, Bador. Iyan ang batas ng lupang ito. Tapusin na yan. Kunin niyo siya. Ang sigaw ni Manny mula sa itaas ay nagwasa sa anumang natitirang peasa ni Bador. Ang pag-asa ay isang luho na hindi para sa lugar na ito. Ang tanging mayroon dito ay ang katotohanan ng gabuto sa kanyang paanan at ang gaaninong nag-aabang sa dilim. Si Mang Cardo at ang isa pang trabahador ay nagsimulang bumaba sa hukay gamit ang mga nakausling ugat bilang hawakan. Ang kanilang mamuha sa ilalim ng liwanag ng sulo ay mga maskara ng determinasyon at takot. Kailangan nilang makuha si Bador. Iyon ang utos. Ngunit hindi sila pinansin ni Bador. Ang kanyang mata ay nakapako kay Aling Sela na nakatayong hindi gumagalaw na parabang isa siyang sinaunang puno na tumubo sa gitna ng libingan na iyon. Dugo sa dugo, ang huling sinabi nito ay umaling-aw-ngaw sa kanyang isipan. Ano pa ang hinihintay ninyo? Umalingaw-ngaw muli ang boses ni Manny, punong pakainip at pakabigo. Ibaba ninyo siya riyan at talian. Sa utos na iyon, isang bagay ang nakbago. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa wala, sapat na para halos patay ng apoyng masulo. Ang
ang hangin ay hindi natural. Ito ay may bigat, may amoyng libingan at galit. Mula sa pinakamadilim na bahaging ang gubat na nakapalibot sa hukay, nagsimulang lumabas ang mga ito. Ang mga mananabas. Hindi na sila nagtatago sa pagitan ng mapuno. Sila ay dumudulas palabas sa liwanag. Ang kanilang maanyong binatak at binaluktot ay mas nakakatakot kaysa sa naalala ni Bador. Ang kanilang mga braso na may mga karit sa dulo ay nakababa sa kanilang mga gilid. Napatigil sa pakbaba si Mang Cardo. Napatinggala si Manny at ang kasama niya. Ang lahat ay natigilan, napako sa kinatatayuan, habang ang maanino ay dahan-dahang pumapalibot sa hukay. Hindi sila tumitingin kay Bador. Ang kanilang mga blangkong mukha ay lahat nakatuon sa itaas. Nakatuon kay Manny. Anong ginagawa nila? Utal ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Manny, kontroling mo sila. Ngunit wala ng kontrol si Manny. Ang kapangyarihan na minana niya, ang kasunduan na ginawang kanyang pamilya, ay wala ng bisa. Ang lupa ay nagpasya na. Sabi ko sa'yo, bulong ni Aling Salah. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumadaan sa mga buto. Ang dugo na kasala ay kailangang dumana. Sa isang iglap, isa sa mga mananabas ang kumilos. Umigpaw ito mula sa lupa. Ang kanyang paggalaw ay hindi kapanipaniwalang mabilis at tahimik. Lumapak ito sa gilid ng hukay, sa likuran mismo ng trabahador na kasama ni Manny. Bago pa man makasigaw ang lalaki, ang isang karit na braso ay humawi. Skaka isang tunog na malinis at mabilis. Ang ulo ng lalaki ay gumulong sa lupa at nahulog sa hukay, lumapak malapit sa paanan ni Bador. Isang nakatutulig na sigaw ang kumawala kay Manny, isang sigaw ang purong sindak. Ang ilusyon ng kapangyarihan ay nawasak. Siya na ang biktima. Tumalikod si Manny at tumakbo. Ngunit saan siya pupunta? Ang buong gubat ay teritoryo nila. Isa pang mananabas ang humarang sa kanyang daan. Sinubukan niyang umiwas, ngunit huli na ang lahat. Isang karit ang humiwas sa kanyang binti. Bumaksak si Manny sa lupa. Sumisigaw sa sakit at takot. Mula sa loop ng hukay, pinanot ni Bador ang lahat. Pinanot niya habang si Mang Cardo at ang kasama nito ay sinusubukang umakyat palabas sa takot. Pinanot niya habang ang mananabas, na parang malanggam na dumudumok sa isang matamis na prutas, ay unti-unting lumalapit kay Manny. Ito na ang hustisya. Ang karumal-dumal na hustisya ng gubat. Si Manny ay gumapang palayo, duguan at desperado. "Tulong, Bador, tulungan mo ako," sigaw niya. Ang kanyang nga mata ay punon ng luha at pagmamakaawa. Sa huling sandaling ang iyang buhay, hindi na siya ang tagapagmanang hacienda, kundi isang batang takot mamatay. Ngunit si Bador ay hindi gumalaw. Walang awa sa kanyang puso, tanging isang malamig na kahungkagan. Ang mananabas ay nasa ibabaw na ni Manny. Itinaas nila ang kanilang mga karit. Si Bador ay tumalikot. Hindi niya kailangang makita. Ang masigaw ni Manny ay sapat na. Masigaw na mabilis na naputol. Napalitan ng tunong ang pakpunit at pakbasag. Ang ani ay nakolekta na. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa gubat. Ang tunong ang karahasan ay nawala. Dahan-dahan. Lumingon si Bador. Ang maanino ay nakatayo pa rin sa gilid ng hukay. Ang katawan ni Manny ay wala na para bang nilamon na ng lupa mismo. Tapos na ang lahat. Makakalis na siya. Ngunit ang mga mananabas ay hindi nawala. Dahan-dahan, isa-isa, ang kanilang mablangkong ulo ay nagsimulang lumingon. Ang kanilang atensyon ay lumipat mula sa lugar kung saan nila pinatay si Manny, pababa, papasok sa hukay, patyong sa kanya.
Nanigas si Bador. Ang malamig na takot ay muling gumapang sa kanyang likuran. Sinabi mo si Manny ang ani. Sabi niya kay Aling Sala, hindi inaalis ang tingin sa mga anino sa itaas. Siya nga, sagot ni Aling Sala, ang utang na dugo ay nabayaran na. Kung ganun, bakit? Bakit sila nakatingin sa akin? Tumingin si Aling Sala kay Bador at sa unang pagkakataon, nakita ni Bador ang isang bakas ng lungkot sa mata nitong parang ahas. Dahil ang lupa ay sakim, Bador. Ang utang ay nabayaran. Oh, ngunit ang handok ay iba pa. Ang mamananabas, ang kanilang makarit ay tumutulo pang sariwang dugo, ay nagsimulang dumulas pababa sa hukay, papalapit sa kanya. Walang sigaw, walang pagtakbo. Ang lakas na nagtulak kay Bador na tumakas na lumaban na mabuhay ay tuluyan ng naubos. Ang natira na lamang ay isang nakakapanghinang pagtanggap para siyang isang manalangoy na pagod na sa paglaban sa alon at sa huli. Ay nagpasya na lamang na magpadala sa agos pababa sa kadiliman. Nakatayo siya sa gitnang hukay nga buto habang ang nga aninong may karit ay dahan-dahang dumudulas palapit sa kanya. Ang kanilang paggalaw ay tahimik at tiyak. Sila ang mamanggagapas. At siya ang huling uhay na natitira sa bukit. Napatingin siya kay Aling Sala na nakatayo pa ring hindi gumagalaw. Isang reyna sa kanyang kaharian ng pagkabulok. Dugo sa dugo, sabi niya kanina. Ang dugo ni Manny para sa dugo ng kanyang lolo. Isang patas na palitan. Ngunit may isa pang batas. Ang batas ng paglapastangan. Ngunit ang lupa ay humihingi pa rin ng kapalit sa iyong paglapastangan. Ang bagtapak niya sa lupang ito, kahit nadala ngang mabuting intensyon, ay isang kasalanan. At sa gubat na ito, lahat ng kasalanan ay pinagbabayaran. Hindi na niya inisip ang pera. Ang 10,000 ay isang malayong, walang kwentang alaala. Ang tanging imahe na malinaw sa kanyang isipan ay ang mukhang kanyang anak na si Lita, ang kanyang munting ngiti, ang init ng kanyang yakap. Iyon lamang ang mahalaga. Iyon lamang ang naging mahalaga. Patawarin mo ako, anak. Hindi na makakauwi si tatay. Isang luha ang pumata mula sa kanyang mata. Isang mainit na patak sa malamig niyang pisngi. Hindi ito luhang takot, kundi luhang panghihinayang. Itinaas niya ang kanyang tingin sa mga mananabas na ngayon ay nakapalibot na sa kanya. Napakalapit na nila na kaya na niyang makita ang kawalan sa kanilang mga mukha, isang kadilimang mas malalim pa kaysa sa gabi. Wala silang galit. Wala silang awa. Sila ay isang puwersang kalikasan tulad ng Bagyo o Lindol. Isang puwersa na gumagawa lang kanyang tungkulin. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Aling Sala. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, ang mamata ng matanda ay tila nagliliwanag. Isang matalim na dilaw na apoy. Nakita niya rito hindi ang isang halimaw, kundi ang isang tagapagbantay na pagod na. Ang espiritu ng isang lupang paulit-ulit na sinaktan at dinungisan na sa wakas ay naniningil. Walang pag-usap, walang paliwanag. Ipinikit ni Bador ang kanyang mata. Hindi niya kailangang makita ang paktas ng makarit. Hindi niya kailangang maramdaman ang simoy ng hangin habang ang maito ay bumababa. Ang huling tunog na kanyang narinig ay hindi isang sigaw. Hindi ang kanyang sariling sigaw. Ito ay ang pamilyar, ritmikong tunog na gumising sa kanya noong unang gabi. Ang tunog na magpapatulog sa kanya magpakailanman. Isang tunog na tuyo. Isang tunog na malinis. Ang tunog ng pag-aani. TSK. Katahimikan. Boses ng tagapaksalaysay. Mahinahon at malami. Sa mga baryo sa paanan ng Sierra Madre, may mga kwentong ibinubulong kapag ang gabi ay malalim
at ang hangin ay malamig. Mga kwento tungkol sa mga nawawalang kaluluwa, mga taong nilamon ng gubat. May mga nagsasabi na may isang hasyenda sa itaas ang bundok, isang lugar na isinumpa, kung saan ang lupa mismo ay humihinga at nagugutom. Isang lugar kung saan ang maanino ay sumasayaw tuwing gabi, hawa ang kanilang mga karit, at sila ay laging naghahanap ng bagong ahanihin. Ngunit ang tanong na nananatili, na bumubulong sa hangin kasama ng madahon, ay ito. Sino ang tunay na halima? Ang nahahasing ng lagim? O ang kasakimang unang nag-imbita dito? At dito nagtatapos ang madilim at karumal-dumal na kuwento ng Hacienda Mananabas. Mga kaibigan, mga kasama sa Takip Silim, maraming salamat. Salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling hininga ng ating salaysay. Ang pagsulat sa kasaysayan ni Bador et Meni ay isang mabigat na paglalakbay. Isang paksisit sa desperasyon ng isang ama at sa malamig na kataksilan ng isang kaibigan. Bawat kabanata ay isang paalala kung paanong ang ating mga pinakamabuting intensyon tulad ng pagmamahal para sa pamilya ay maaring maging daan patungo sa isang impernong hindi natin inaasahan. Higit pa sa mga anino at mga karit ng mananabas, ang kuwentong ito ay isang pagninilay-nilay sa mga halimaw na nabubuhay sa loob natin. Ang kasakiman na kayang magbalat kayo bilang pagkakaibigan, ang pagwawalang bahala sa mga sinaunang babala at sa sagradong lupa, at ang pag-ibig na kahit gaano kadalisay, ay maaring maging isang kahinaan na siyang samantalahin ng kadiliman. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang tumata sa inyong isipan? Anong aral ang inyong napulot mula sa sinapit ni Bador? Para sa inyo, sino nga ba ang tunay na halimaw sa kwentong ito? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga salubin at damdamin sa ibaba. Ang bawat komento ay mahalaga at nagbibigay buhay sa komunidad na ating binuo sa ilalim ng buwan. Muli, mula sa isang manunulat na nagagalak sa inyong pakikinig, paalam. At mag-ingat kayo sa paglalakbay sa dilim.